Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito, pag-usapan ho natin itong si ex-governor ho, ex-governor Chavit Singson na kung saan ay, ako hindi ko alam bakit bigla na lang ho ito ay sumulpot, bigla hong naging aktibo, sa pagkikriticize ho rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagsimula ho ito nung minsan nagsabi ho siya ng sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos dahil si Pangulong Bongbong Marcos daw ay nangako, nangako na yung kanyang kaanak, pamangkin ba yun? O, kung sino man yun, ilalagay daw sa PCSO. Nag-request ho kasi, humiling kasi itong si Chavit Singson, yung kaanak niya, ilagay sa PCSO. Nung tinutulungan niya raw mga kampanya si PBBM, siguro si PBBM, umuo na lang, matigil lang. Nakakapagtaka kasi rito sa taong to, bakit ikaw pa mamimili na yung kaanak mo sa PCSO ilagay, at bakit sa PCSO? Bakit doon pa na kung saan maraming datong? Pwede siguro, Pangulong Bongbong, baka pwede akong makiusap sa itong aking kaanak, magaling. Ikaw na bahala kung saan mo siya ilalagay na ayon siya ng gobyerno. Matulungan mo man lang. Ikaw na bahala dyan. Hindi. Ikaw mismo nagsasabi kung saang pwesto. Bakit ganon? Tinanggihan ni Pangulong Bongbong. Maraming usap-usapan, mga kababayan. Tinanggihan ni Pangulong Bongbong yan, hindi tinupad. Pero, ang dami na raw napalagay nito ni Chavit Singson kay Pangulong Bongbong na mga kakilala kaanak na i-appoint sa gobyerno. Marami na. Kaya siguro, tumanggi na ito si Pangulong Bongbong dun sa PCSO. May isa pang hinanakit ito, yung sa Japan, na sabi daw ni Congressman Sandro Marcos, Daddy, ano man. Andun po si Manong Chavit sa dulo. Tinignan daw ni Pangulong Bongbong tapos hindi na pinakilala. Siguro kahit hindi ka na pinakilala, baka mamaya may hilingin ka na naman. Talagang siguro pinaramdam sa'yo ni Pangulong Bongbong na nabubuisit na sa'yo. At pagkatapos ho nito, nagdaan ho ang araw. Itong si ex-governor Chavit Singson, ibinalita ho ng Billionaire News Channel na nadadamay ang kanyang pamilya sa halagang 2.7 billion flood control project sa DPWH. Nasasangkot daw. Ngayon, nung nabalita siya, ilang araw, bigla akong nagpa-presscon. May mga flood control project daw na anomalya doon sa distrito, probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Na dapat daw imbestigahan ng ICI. Tapos yung miyembro ho ng ICI na Singson, pinsan buo naman ho ni Chavit Singson. Na sana tayo may tiwala naman sa binuo ni Pangulong Bongbong. Sana lang hindi mabahiran ng politika. Kasi nadadawit yung pamilya ni Chavit Singson. Tapos yung membro ng ICI na Singson, pinsang buo niya. Tapos ngayon, nung naungkat siya ng Billionaire News Channel, bigla na lang nag-guest sa Billionaire News Channel ito. Mismo sa studio. Face-to-face kausap ho ni Corina Sanchez. Medyo may maanghang ang kanilang palitan ng salita. Todo paliwanag siya doon, hugas kamay. Mga attack dog lang daw yung mga nagbalita yung mga nagbigay ng impormasyon sa Billionaire News Channel. Sumagot naman ito si Corina Sanchez na, attack dog, libel po yan. Sinagot siya ng gano'n. Matapang din sumagot ito si Corina Sanchez, parang si Karen Davila ito At syempre, alam niyo naman ito si Corina Sanchez kung sino asawa niyan. Bagay, kahit pa paano, may ngipin, may pangil. Ngayon, mga kababayan, meron ho siyang ambush interview sa mga press. Nabudol daw siya ni Pangulong Bongbong.
Paano ka nabudol? Paano ka nabudol? Tsaka late reaction ka naman. Pa 2026 na, nanalo si Pangulong Bongbong 2022. Ngayon mo pa marirealize na nabudol ka? Ano ba pinagsasabi nitong matandang ito? O, ito sabi niya, pakinggan natin. Lahat. Nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa Pangulong BBM? Paghahamon niya sa China. China, ang laking tulong sa atin ng China. Kaibigan natin ng China, kapitbahay natin, walang ibang tutulong kundi sila. Wala tayong laban dyan. Ba't niya hamunin? Damay tayo lahat dyan pag ginero tayo. Lahat. Ba't napunta dyan? Ba't napunta dyan ang usapin? Ito ko yung ambush interview after ho ng press con niya eh. Na expose ko no na merong flood control ng mga anomalya doon sa Ilocos Norte at imbestigahan din daw ng ICI dahil mga contractor daw doon ay mga diskaya. Okay, paglabas niya, sinalubong siya ng mga reporter, ganito mga pinagsasabi niya. Nabudol daw siya ni Pangulong Bongbong. Nabudol daw tayong lahat. Sabi niya, baka mag-isa ka lang, ba't kami isasama mo? Ha? Kaya niya siguro sinasabing nabudol siya, pinangakuan yung kanyang kaanak, dadali sa PCS o hindi tinupad. Budol na agad sa'yo yun. Hindi budol yun. Pinagtripan ka lang. Oh, pinagmamalaki niya ho ang China. Kaibigan daw natin. Paano naging kaibigan yung puro droga pinapasok dito? Paano naging kaibigan yun puro pogo ang pinasok rito? Ha? At saka ikaw maipagkaibigan dyan. Ang China wala hong Diyos yan. Wala hong mga kinikilalang Diyos yan. Atinishuyang mga yan. Ano ba tama? Tama ba yung word ko? Wala ako. Kung ako bibigyan, kung ako tatanungin, Chris Ulo, ano mas gugustuhin mo kaibiganing bansa, lahi? In-check China o Amerika? Amerika pipiliin ko. Kasi ang Amerika parang Pilipino, relihiyoso, kinikilala talaga ang Diyos. Hindi katulad itong China, putik na yan. Walang kinikilalang Diyos ho itong mga ito. Kaya nga ganyan mga utak niyan. Ha? Maikipagkaibigan ka sa bansa, lahi na kung saan walang kinikilalang Diyos. Ha, sabit? Ano daw, gigirahin daw tayo ng China. Hindi raw natin asa na ba ang gera? Hanggang ngayon, asa na ba ang gera? Kayo lang nag-iisip nun eh. Kayo lang nag-iisip nun. O si Pangulong Bongbong pumalag sa China, dyan sa West Philippine Sea. Wala namang gerang nagaganap. Ano lang naman, si Digong lang naman ang nagpablap. Nagparamdam agad ng takot kay Xi Jinping sa China. Si PBBM ayaw eh. Ayaw sundan ni Pangulong Bongbong ang naging yapak ni Digong kung paano nakipagrelasyon ang bansa natin sa China. Kaya binibida niya ho yung China, nabudol doon. Pinagsasasabi nitong taong to. Nabudol kami lahat. Gaano nagsimula, Gop, yung pag-atras po ninyo sa... Meron pang isa eh. Ito pa yung sinasabi niya. Pakinggan natin. Ang ginawa ko being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, palakpakan pa rin sa press ko na. Okay, syempre, ba't di papalakpak, di maikipag-cooperate sa'yo? After niya, may kainan niya. Ha? Putol ko sa pukong daliri ko, wala naging kainan dyan. Ha? Sabi mo, papalakpakan. Ang tamlay pa nga ng palakpak eh. Tuloy natin. Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman lang ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. Hindi ko maintindihan itong ginagawang... Parang ang hilig manumbat nitong taong ito. Ano? Naglibot daw sila, ganito ganyan, walang gastos. Baka naman hindi hiningi ni Pangulong Bongbong Marcos yan.
Kayo mismo ang nagtrato sa kanya yan. Sa kanya. Tapos nanalo siyang presidente. Ano gusto nyo? Tandaan niya itong mga ginawa nyo sa kanya. Para kung may nangyayaring investigasyon sa inyo, ikubli niya kayo. Iareglo. Pare-pare system. Malay ba niya lang ano bang malay ni Pangulong Bongbong sa hinaharap? Na ganito ba ang mangyayari? Kung nasisilip lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung hinaharap, baka hindi na rin kayo kinilala niyan. Dahil balang araw magkakagalit-galit kayo dahil sa mga pwedeng kaso nyong harapin. Di ito na. Nagkaroon na ng rally ngayon. Nagpunta ba naman itong si ex-governor Chavit Singson doon sa rally, grupo, dyan sa may EDSA Shrine at dyan sa may EDSA People Power Monument na kung saan, hindi mga DDS ang nandyan. Ang nandyan, mga dilaw at kakamping na hindi pinagre-resign si Pangulong Bongbong. Although may sinasabi sila ng sama ng loob, hinanakit sa nangyayaring korupsyon, hindi nila pinagre-resign si Pangulong Bongbong. At ba't nila gagawin yun? Para umupo si Inday Sara Duterte? Abay nagpunta doon. Bago siya pumunta, aware yung mga tao na against na siya kay Pangulong Bongbong at kung ano-ano sinasabi niya. At alam ng mga tao na sabit na yung pamilya niya sa flood control issue. Nagpunta ba naman dyan? Ang nandiyan dyan, dilaw, kakamping, at mga supporter din ni Pangulong Bongbong, halo-halo na silang tatlo dyan. Didishit lang ang mga wala dyan. Kung meron man dyan, nagmamasid-masid lang, live-live. Mga nagmamasid, ayaw magpakilala. Pero majority, dilaw, kakamping, mga pula loyalista ang nandiyan dyan. Nagpunta ba naman dyan? Ano nangyari? Pinagsisigawan ho ng tao, pinagtabuyan at sinigawan ho siya ng boo. Ayan ang napapala mo. Sigaw ng boo. Meron din nga sumigaw ng mga nabu si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagdating niya sa People Power Monument. Meron pa ito pa isa. Sabi hulihin, may sigaw din, hulihin na raw yan Meron pa nga isang interview to mga kababayan na hindi ko na lang na hindi ko na lang na-save. In-interview siya ng isang reporter. Ang tinatanong siya kung ex-governor Chavit Singson, Gob, ano masasabi niyo sa mga sa mga sigaw ng crowd? Sa mga sigaw sa inyo, ang sabi niya lang ganito, iba-iba ang kulay dito, sabi. Sinasabi niya, nagkakamot na lang ng ilong Hindi nakaramdam ka ng pahiya, Di ba? Sabi mo pupunta ka dyan, ba't di ka doon nagpunta sa Luneta o kaya sa Liwasang Bonifacio? May mga DDS doon. Kasi konti. Malit ang exposure. Kaya diyan mo napili. Balingbing ka rin kasi. Balingbing ka rin kasi. Okay mga kababayan, kita-kita sa panibagong vlog. Mabuhay po.